Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa mang parte ng mundo kayo nandun, ano? Sana'y maging maganda din ang araw ninyo. Katulad ng araw ko ngayon, ano? Ayos, maganda ang araw ko ngayon kasi Biyernes. At ako po ay pauwi na sa aming bahay. At ibig sabihin ay 2 araw na uling walang pasok. So, happy Friday sa inyong lahat. Ano? Alam ko pong sa Pilipinas, ngayon ay madaling araw na diyan. Siyempre, happy Friday pa rin, belated, ano. Pero, enjoy the weekend. Yun ang magandang pwedeng sabihin. Okay, so, kamusta na po, ano? Marami ng, may narinig ako kanina, ano, or na itong tungkol sa Pogo sa atin, na hanggang ngayon ay hindi pa rin wala pa ring reaksyon, ano? Wala pa rin tayong makitang reaksyon kay Bongbong Marcos sa Pangulo ng Pilipinas tungkol sa mga rekomendasyon. O ano ba ang gagawin diyan sa Pogo? Ano ba yung Pogo? Pogo tayo ng Pogo again. So Pogo is a Philippine Offshore Gaming Operators. Sila po, yan po ay parang bang online gaming, online gaming sa internet, mga sugalan sa internet. So yan pang Pogo na yan, ginawa yan sa Pilipinas, ginawan legal. Nung una po kasi, actually legal yan. Nung una, before 2016, meron pong ganyan na, parang ang may lisensya lang ay yung isang kumpanya na ang pangalan ay PhilWeb. Ano? PhilWeb. Pero isa lang ata ang may lisensya noon. At wala tayong problema sa online gaming na yon. Ngayon, noong 2016, nag-expire yung kanyang license, hindi na po ni-renew. Alam mo, ito si Duterte, magaling sa ganyan eh, hindi nagre-renew. Hindi na binigyan ng lisensya uli, hindi na ni-renew ang lisensya ng PhilWeb. Pagkos, ang ginawa niya ay pinalaganap niya ang Pogo. Pinarami niya at binigyan ng kung ano-ano mga lisensya, yung kung ano-ano, alam niyo na, yung mga kumpanya, yung mga incheck, at sa kadahilanan na yan daw ay magpapalaki ng income ng Pilipinas. Ano? Ayan po ang kanilang promise sa Pilipinas. So, sa makatuwid, sa madaling salita, naging dumami ang may lisensya ng offshore gaming, sugalan sa internet. Yan po ay kinikater niyan ay yung mga tao na wala sa Pilipinas, na nasa ibang bansa, katulad ng China, Vietnam, Malaysia, Cambodia. Yun po ang mga kinikater niya. Yun lang po ang po pwedeng magsugal. Yung po mga nasa Pilipinas, citizen ka ng Pilipinas, kung Pilipino ka o ikaw ay foreigner na nasa Pilipinas, hindi ka po pwede wala ka pong access din sa sugal na yan sa internet. But, yung mga uh, trabahador, yung mga trabahador na sinasabi nga nila ay ang mga kaya daw kailangan ang Pogo is pagbibigay daw ng maraming trabaho sa mga Pilipino at nagbibigay ng maraming pera, sa taxes and everything. So, siyempre, kung ang mga negosyo mo ang kinikater or yung mga kliyente mo ay taga-ibang bansa, tulad ng China, ang mga naglalaro sa iyong offline gaming or sa internet ay puro incheck. Siyempre, kailangan mong mag-recruit ng mga incheck para magkaintindihan kayo. Yun so ang yan. Kaya dumami din po ang mga incheck sa ating bansa.
Ano? At talagang mapapansin nyo, from 2018, 2017, 2018, dumami po ang mga inchik sa Pilipinas, ano? Kaya po yung mga real estate properties natin diyan, nirerentahan ng mga inchik. Kung sila ay magrenta, talaga namang bultuhan na units. Ano? Dumami nga naman ng ano no, ng nagrerenta, no? Kasi nga puro inchik at kailangan ng ano nila, ng bahay. Ano? So dumami. Ang dami din po nabigyan ng mga visa ng mga incheck pumasok sa atin. So, yun po ang nangyari dyan. Pero, hindi natin alam kung ano, nung later on, nakita natin ang kasamaan na dulot niyan, na ito na nga, iniimbestigahan na sa Senado, ang kasamaan na binibigay ng Pogo. Ano? Nakikita na natin ang mga sindikato na nagtatago at mga kriminal, ang mga krimen na nangyayari at nagtatago sa legal na lisensya ng mga Pogo operators. Ano? Ang sabi nila, ang Pogo daw ay may legal at may illegal. Pero kung tatanungin naman, bakit naman sinabing legal? Eh kasi daw binigyan ng lisensya. Ngayon, totoo 'yun, legal siya. Pero yung pong kasamaan na dulot nito katulad ng ibang scamming, yung pong torture, ah panloloko sa mga kapwa sa ibang tao, diyan po nangyayari. Money laundering, tinatago po, nangyayari po yan, ginagamit ng lisensya na yan para gumawa ng mga masasamang bagay. Ano? Tayo po ay naging pugad ng triads. Diyan po ginagawa ng triad, yung Chinese mafia, ang kanilang pera. Ano? Laundering na yung masasamang pera dito sa atin ginagawa sa Pilipinas. Sa atin din nililinis. Ano? Hindi po ma-detect ng AMLAC. Ano? Anti-Money Laundering Council. Kung saan ang gagaling yung pera na yan. O baka naman napasok na rin ng AMLAC ng mga sindikato na yan. Ano? Ang tanong, bakit hanggang ngayon, despite the fact na marami nang nagre-rekomenda na tanggalin o iban na ang Pogo, itong si Bongbong Marcos ay hindi pa rin kumikilos. Ano? Kahit yung kanyang mga miyembro ng kabinete na si Ralph Recto, di ba? Ay inirekomenda na rin. Yung Department of Finance, inirekomenda na rin na iban yung Pogo. Ano? Yung mga senador, nirekomenda rin na iban ang Pogo. Ano? Kahit yung mga nasa PAOK, the Anti-Organized Crime Commission, na siyang naghihirap na manghuli ng mga sindikato na yan. Nagsabi rin na iban na ang Pogo. So, yung pang mga bagay na yan na marami na nakakaalam na dapat iban talaga ang Pogo, hindi pa rin kumikilos ang presidente. Oh, but you know what? Ang meron ng SONA sa Lunes. May State of the Nation address si Bongbong Marcos sa Congress at sa Senado sa Lunes. Baka naman isasama niya doon. Yun ang pinakang surprise niya. Big surprise. Ano? Hopefully, it will happen. Ano? Sana nga mangyari yun nang matigil na yung Pogo na yan sa atin. Ano? So, ang Pogo kasi po ay by in itself ay illegal talaga eh. Illegal talaga yan eh. Na galing sa masamang paraan. Pogo. Sugal yan eh. Sugal. Okay? Kung bakit kasi sa atin, sa Pilipinas,
pag hindi mo kayaning ipatigil ang mga masasamang bisyo, gagawin na lang legal para daw matax. Katulad ng weteng, ano? Hindi rin naman natigil ang weteng. Hindi nila mapigil ang weteng, gumawa ng small town lottery. Pero natigil ba ang weteng? Hindi rin. Right? So, kung hindi kayang ipatigil, gagawin na lang legal. Eh, kung gano'n, eh, bakit na lang yung drugs? Hindi nyo kayang ipatigil. Pinapatay na nga ni Duterte yan eh. Karamihan. Diba? Sabi, yan daw, patay-patay, kill, kill, kill. Oh, hindi rin napatigil. Ay, gawin na lang natin legal. Dadami pa ang, baka makakakolekta tayo ng maraming pera para sa gobyerno. Padalwa, yung graft and corruption, hindi mapatigil. Gawin na rin legal. Ano? Bakit gawin? Baka naman, pag ginawan legal yan, ay magkakakitaan din ng gobyerno ang dadami din ng pera. Ano? I'm just thinking aloud right now. Ano? Naiisip ko at nasasabi ko yung mga bagay na yan. Kasi mahilig tayong gawing legal yung mga hindi kayang pigilan. Ano? So, ano pa, ang mga bisyo sa atin na hindi kayang tigilan pero ginagawan legal. Oh, ng mga bagay na pwedeng gawin legal, ano? I mean, sa atin naman kasi, yung mga bawal na yan, kung talagang may political will, ang mga namumuno ng bansa, ano? Kung talagang gustuhin, bakit ba hindi mangyayari? Sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ano? So, kaya yung mga nandiyan sa gobyerno, kaya wala tayong asenso. Dahil ang ating mga nasa gobyerno, ay wala ring political will. Hindi nila gusto. Kasi gusto nila, nandiyan sila sa, magpabango lang eh. Ano? Magpabango. Para sa mga tao, para nga naman sila ay maiboto ulit. Yung kanyang mga anak, maipamana niya, no? Yung kanyang posisyon. Yung kanyang kung ano-ano. Ayan. Meron nga palang bill si Senator Robin Hood Padilla, ang isang numero uno nating senador sa anti-political dynasty. Atin pong i-discuss yan sa susunod. Siguro pag titingnan ko muna at pag-aaralan ko ulit. Pero maganda rin yan, ano? Yan ba'y talagang makakapasa? Tingnan natin. Ano? Alright, so hanggang dito na lang po muna uli at subaybayan natin. Sana sa Lunes, sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ay ang kanyang regalo sa atin ay ipapatigil na niya o ibaban na niya ang pogo. That will be a big help para sa ekonomiya ng bansa dahil marami na pong madadagdagan po mag-i-invest sa atin dahil babawasan ng krimen sa Pilipinas. Dala ng mga pogo na yan. Ano? Alright? Magandang araw po muli sa inyo hanggang sa susunod na kabanata. Bye-bye!